praise and lift you up, El Shaddai. Your love is to the ground. You saved us on of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you heard the wandering seas. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God tonight. We will praise and lift you up, El the years faded clear, that time of Christ was near. For the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your soul work was done through the gravity of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age was still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, there come God tonight. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mapagaling sa lahat, Yahweh, nagpapasalamat ang Ama na sa ito. Kami ay hindi pinagkakako at minsan tayo nagsama-sama hindi tayo mataas namin na pagpapalapati na makapangyarihan ng pangalan sa Kanya. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ibigay mo sa amin na aming namin sa iyong salita. Lagi namin na nakatuwa siya na pagkakataon namin sa iyong salita. Manisan mo ang namin ng iyong pagkasabi na namin ang kailangan at iyong namin sa iyong salamat Panginoon, kaya ang mga namin salita, nang siya magbigay ng liwanag sa aming isipan.
Lord, na abutin ang kanilang mga pangangailangan. Naman ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong lakay, binayaran mo, Panginoon, ano man ang aming mga pagkakasakit, meron ng kaming kagalingan, pwede i-claim in the mighty name of Jesus. Kaya anong mga sakit sa katawan, mga pamamaga sa anak, mga bara, mga bato, ito po ay lusawi ng iyong banal na dugo, ng iyong makapangyarihang pangalan in the mighty name of Jesus. Ngayon pa lamang po, Panginoon, na ang pinanaming nakagantayan ng iyong gawain, sa ito ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Luke 9, verse 51 to 60. Ito po ang ating natutunan ngayon. Nang nalalagay na ang panungyayari sa Jesus sa langit, pinasya ng ng Jerusalem. Sinubo niya ang ilang upang makas. Pumunta sila sa isang bayan sa Samaria upang ipaghandaan siya ng tutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloy ng Samaritano dahil sa siya'y papunta sa Jerusalem.
Nang malaman ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, payag pa kayong pakulanan namin sila ng apoy upang sila'y matuto. Ngunit bumaling si Jesus sa kanila sila'y pinasabihan at nagpunta sila ng ibang layo. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at kay Jesus, sasama ko ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong lumat at may pugat ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ng tao, Panginoon, hayaan lang po kung maipaligin ko ang aking anak. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpaligin sa kanilang mga patay. Ngunit umayo pa at ipahayag mo ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod ko ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan niyo magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang ibig ng Jesus. Sino mga nag-aalaro at palingkurin mo ay di dapat sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal at magulang ng kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, taas po natin ang ating mga prayer request. Ano mga bagay na gusto mong pagpalali ng Panginoon, maging daluyan ng kanyang biyaya, langis, tubig, bag. Itaas po natin yan sa Panginoon ngayong gabi nito. Minsan pa tayo po ay manalangin. Kaya po na sa oras nito, ang iyong grasya at kakabagan, ang iyong biyaya ay bumuho sa bawat isa sa amin. Pagpalain, Panginoon, ang mga prayer request nito, hindi pa man isusulat ang aming mga pangangailangan at kahilingan, ngunit batid niyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa gabi nito, Panginoon. At dalangin namin na ano man ang aming mga request sa iyo sa gabi nito, inaangkin namin na ayon sa iyong pangagkaroban, ito po ay ang mga pinagkaloob. Ganyan ang mga tubig, ang mga langis, hindi pong pagpalain, sino ang makain ng Panginoon, sino ang mapunasan ng mga langis, dumali ang iyong biyaya at kagalingan para sa mga taong may kamanangan. Higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang mga bag, mga wallet, ang mga masisigtan nila, Panginoon, ay palaging nawang punuin ng iyong biyaya. Sa iyo ang lahat ng masasalamat sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po, pwede niyo na po itong ibigay sa ating kung sino mang sister na mangungulit ng prayer request. Pwede na po kayo magsipo sa presensya ng Panginoon. Ay po maghihili ng kanyang salita, mga kapatid kay Kristo. Alam niyo po, marami ang nagmimili na makasunod sa ating Panginoon. Marami ang gustong maglingkod sa Kanya. In fact, nung dumaragsa ang mga tao, meron talagang ilang mga nangyalinganyo. Ngunit yung mga nananatili ng mga lingkod ng Panginoon, ito yung mga taong pinili talaga nila na mag-stay whatever happens. Amen? At meron din yung mga tao na kumbaga kala nila ay follower ang tingin nila sa kanilang sarili, ngunit sila ay mga fans lang. No? Kumbaga, nadadala lang sila ng mga gusto ng pangkain. Nakikita nila na maraming sumusunod sa ating Panginoon, kaya gusto niya rin nilang sumunod. Kagaya ko ng isang binatang mayaman. Sabi niya sa Panginoon ay gusto niyang maglingkod. Ngunit, nasabi sa kanya ng Panginoon, ipagbili mo muna ang iyong kayamanan. Amen? Or ipamahagi mo. Kaya itong lalaking mayaman na ito, itong binatang mayaman na ito, mga kapatid kay Kristo, ay umuwi malungkot sapagkat siya'y lubhang napakayaman. So, ibig sabihin, saksakan siya ng yaman. Kung yung iba sa atin yung word na lubha, ginagamit sa negative. Lubhang napakahirap, malubha ang sakit, malubha ang kalagayan. Ito naman kung lalaki nito ay lubhang napakayaman. Amen? So, sa madaling sabi, mga kapatid kay Kristo, ang pagiging alagad ng Panginoon, it takes such a great responsibility. No? Hindi siya gawang biro ng mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, nakakapanatili ang isang lingkod dahil choice niya mag-stay or manatili sa paglilingkod. No? At meron siyang great price to pay. Malaki pong bayad pag naging disciple ka.
Isipin mo, yung buhay mo, i-offer mo sa Panginoon, i-offer mo sa panlilingkod. Yung pangarap mo, tatalikuran mo. Kasi, ang susundin mo na at tutuparin na ay ang pangarap ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? At higit sa lahat, pati ang iyong pamilya ay iiwan mo. Mamaya ko i-explain ko yan kung bakit sinabi ng Panginoon na hindi ka dapat sa Kanya na maglingkod yung mga taong mas priority ang ama, magulang, anak, asawa, at mga kapatid. So, i-explain ko yan mamaya mga kapatid. So, ang message ko natin may pamagat ko naman. The great cost of being a disciple, mga kapatid. Sabi ko sa verse 51 to 52, ang ating binasa, basahin ka lang ulit mga kapatid nang nalalapit na ang panahong iakit si Jesus papunta ng langit, hindi na siya niyang pumunta ng Jerusalem. Sinugo ang ilan upang mauna sa Kanya. So, ang method po ng pagdalaw ng Panginoon sa bawat lugar, meron mo siyang tinatawag na forerunner or yung mauna sa Kanya. So, sinasurvey ang lugar. Siyempre, bago ka naman dumayo, alam mo kung ano yung madadaanan mo. Isa-survey yung lugar, at ganoon din po yung mga taong madadaanan doon. Kasi po, pag tinanggap mo si Lord sa iyong tahanan, dapat mo i-expect na hindi lang si Jesus ang papapasukin mo sa iyong tahanan. Remember po nung nakaraang gospel, sabi ng Lord sa kanyang mga disciples, tumawid muna tayo sa kabilang ibayo para makapagpahinga kayo. Makakuha lang kahit konting tulog. Tulugan ng mga tao. Nung pagpulong nila ng kanilang bangka, paglipat nila doon sa lugar na kanilang pagpapahingahan sana, nandun na yung mga tao. Sa madaling sabi, kahit saan magpunta ang Panginoon, lagi siyang sinusundan ng napakaraming tao. Kaya, yung host na tatanggap kay Lord, dapat prepare yung kanyang sarili. Prepare yung kanyang tahanan. At higit sa lahat, hindi lang po pinto ang kanyang pagbubuksan, kundi pati yung puso niya at pagbubuksan niya sa salita ng Panginoon. Amen po? Verse 53, ngunit ayaw siyang patuloy ng mga Samaritano dahil sa siya'y papuntahan ng Jerusalem. So, ito na, nangyari yung hindi in-expect na mangyari. Hindi sila tinanggap ng mga Samaritan nung nalamang heading sila papunta ng Jerusalem. Bakit kaya ganoon? Kasi po, ang mga Hudyo at mga Samaritans ay may mga matagal na hindi pagkakasundo. Matagal na silang may conflict noon pa. Nung nahati po after ng pagkakali ni Solomon, ang bansang Israel ay nahati sa dalawa. Nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom, mga kapatid. And then, iba't ibang empire ang sumakop sa Israel. Nandyan ang Assyrian, nandyan ang Persian, nandyan ang Babylon, at nandyan ang mga Romano. Noong panahon po ng diaspora, mga kapatid ng kay Kristo, ang mga Hudyo, ang mga Israelites ay nagkawatak-watak. No? Yung iba ay dinala sa iba't ibang lugar para maging mga alipin. At nung napunta na sila ng iba't ibang lugar, iba't ibang bayan, mga kapatid ng Kristo, doon sila nakapag-asawa ng ibang lahi. Sa madaling sabi, nakakuha sila ng mga mapapangasawa ng mga foreigner. Amen? Tinawag sila ngayong, nung dumating na yung bagong hari ng Persian, palimutan ko yung pangalan niya, Cyrus yata, King Cyrus, hindi ako nag-aaral. Iniyagan niya yung mga Jew na makabalik na sa kanilang sariling bayan. Kaso, itong mga nakapag-asawa ng ibang lahi, hindi na sila pure blood. Naihalo na ang kanilang dugo. At ang tawag na sa kanila ngayon ay mestizos at mestiza. Sa atin, pag tinawag kang mestiza, parang proud ka rin. Kasi Isay, mestizo, Isoy. Pero sa Israel, pag mestizo at mestiza, mababa ang tuloy sa iyo. Bakit po? Kasi nga, yung blood na nananalaytay sa iyong katauhan ay hindi na pure blood. Meron ka ng
lahi or sangkap ng ibang lahi ng kapatid. Kaya, nung mag-worship sila sa Jerusalem, mag-offer sila, di sila pinapayagan ng mga punong Hudyo na hindi na kayo pwede mag-worship kasi nga hindi na kayo pure blood na Hudyo. So, nagkaroon ngayon ng tampo yung mga tinatawag na mistisa at mistisa. Ito nga yung mga Samaritans. Kaya, sa halip na pupunta sila ng Jerusalem, nag-worship na lang sila sa tinatawag na Mount Gerizim. Amen po? Ngayon, nung nalaman nila na dadaan si Lord, kasi ito yung pinakamadaling daanan hindi nila pinayagan. Sabi nila, territorio namin ito, as ngayon dadaan kayo ngayon sa amin. Amen? Para maintindihan nyo ng madali. Ang pinagmula ng Panginoon, halimbawa, Judea, nasa gitna yung Samaria. Nasa baba yung Jerusalem, sa south. No? O ganito na lang. Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba yung Luzon nasa taas? Visayas nasa gitna, Mindanao nasa baba. Pag galing ka ng Luzon, pupunta ka ng Mindanao, dadaan ka ng Visaya. Amen? Ngayon, alam niyo ba, ang mga Hudyo, dahil lang sa kagustuhan nilang huwag makasalubong, huwag makasalamuha ang mga Samaritano. Imbes na isang diretsyo lang, malakbay, ang ginagawa nila, umiikot pa sila na napakalayo, huwag lang nilang makasalubong at madaanan ang mga Samaritano. Amen? Ngayon po, nung nalaman ito ng mga disciples, ito yung naging reaction nila. Sabi dito, nang malaman ito nila sa Santiago Juan, sinabi nila, Panginoon, payag ba kayo na paulanan natin sila ng apoy at nang sila ay mapupo? So dito, lumalabas yung pagiging aggressive. Itong magkapatid na tumatagsagan talaga itong anak ng kulog. No? Sons of anger. Bakit sila tinawag na anak ng kulog? Bakit? Dahil ba nanay nila ay tiglaw? Hindi, kaya sila tinawag na mga anak ng kulog sapagkat sila'y mga mabamagsik. Diba? Sila'y mga masyadong agresibo. Kaya, nung nalaman nila na na-reject ang kanilang Panginoon, gano'n na lang yung kanilang galit. Sabi nung magkapatid, ang bihira ko mga taong to. Doon nga sa ibang lugar na dinadayo namin, halos paglatagan kami ng damit, halos maglakad sila ng mga balabal, ng mga palaspas sa pinadaan kami. Tapos ngayon, na-reject nyo. Payag ba kayo, Lord? Pugnawin namin ang mga tao nito. Bakit po nila yung nasabi? Kasi po, sa totoo lang, ang mga disciples ay meron talagang power and authority na galing sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Luke 9:1, hindi po ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan. Sabihin niyo nga po, kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yun ay ibinigay, sabi sa verse 1, upang magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Hindi para ugnawin yung mga taong naka-offend sa kanilang damdamin, mga kapatid. Amen po? So yung kapangyarihan na yun ay dapat gamitin ng mga disciples para maging blessing sa mga tao. Hindi para i-curse sila. Hindi para sila ay parusahan. Amen? Sabi po ng Panginoon sa John 12:47, hindi ako ang humahater sa taong lumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Galing na kay Lord Jesus sa sarili niyang bibig. Sabi niya, nagsasalita ako, pero once na hindi tinanggap ng tao yung aking sinasabi, hindi ko pa rin sila hahatulan. Sapagkat naparito ako upang iligtas ang mga tao. So kung ang Panginoon ay hindi mag-judge, bakit mas mabagsik ang kanyang mga disciples? Amen po ba? Kaya alam niyo po, nag-talk kasi sila sabi ng magkapatid, payag ba kayo na nung panahon ni Elias, ipatukok natin itong mga tao na ito, bakit nila kinukuha si Prophet Elijah? Kasi po, si Elijah po, ginagawa yun. Nagpapababa talaga siya ng apoy mula sa langit. Nung minsan nagsubo ang hari, no? Para kausapin itong propeta nito, nagpadala siya ng isang footbook para kausapin ng propeta. Hindi, ando na sa teritoryo ng propeta, sa Yungib. No? Sabi nung lieutenant,
Mahal na propeta, gusto kayong makausap ng hari. Sabi ng propeta, talaga, kung propeta nga ako, masunog sana kayo. Pagkasabi ng gano'n, bumaba mula sa langit ang apoy at natupok yung buong army na yun. So hindi nila nakuha ang prophet. Nag-send ulit yung hari ng second batch. Sabi nung commander, mahal na propeta, gusto kayong makausap ng hari. Sabi ulit ng propeta, kung talagang propeta ako, masunog sana kayo. Nasunog niya. Nag-send ulit ng third batch. Alam niyo ho, nangangatog na yung tagapagsalita. Sabi niya, mahal na propeta, huwag mo naman kami sunugin. Gusto lang kayo makausap. Kaya sumama na yung propeta. Kaya itong mga disciples, gusto nila, ganoon din ang gawin. Kasi makapangyarihan ang kanilang salita. Amen po. Eh lalo po tayo na lingkod ng Panginoon. Dapat po, be careful tayo sa mga sinasabi natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Piliin natin makinig yung makakapag-encourage ng kanilang kalooban, hindi yung makakasakit. Amen po. Pag ang bata, lagi mong sinasabihin na, bobo ka na yun. Ikaw mo, kahit may potential siya, tingin sa kanyang sarili, bobo. Diba? Mahal ka talaga sa ama mo. Pag matalino, mahal sa kanya. Diba? Amen? Pag lagi mong sinasabing tamad ang iyong asawa, ikaw mo, hihina ka talaga yan. Eh kasi, kung ano yung laging pinopronounce ng iyong bibig, hindi ba ang dila natin ay makapangyarihan? Pwede kang ipadala sa impyerno dahil lang sa dila mo. No? Ganoon din yung nagiging epekto niya sa mga taong iyong napagsasabihan. Lalo na kung anointed ka, dapat doble kang ingat. Speaking of prophet, ito pong si Elijah, may sidekick, si Elisha. Nakakalikon mo, Elijah, Elisha, Elias, Eliseo. Nung kukunin na, itong si Elijah, hindi kasi siya mamamatay eh. Susunduin lang siya ng kawain apoy. So, sabi ng propeta doon sa kanyang alalay, oh, Eliseo, dito ka na lang kasi hindi ka na pwedeng sumama. Kukunin na ako ng Panginoon. Sabi nung sidekick, hindi ko ngayon pinukanan, Lord, Master, kahit saan kayo magpunta, susunod ako. Sabi naman ng propeta, hindi pwede kasi nga, kukunin na ako ng langit, susunduin na ako. Ano ba ang gusto mo bago ako umalis? Alam niyo yung request ni Elisha? Sabi niya, gusto ko pong makuha ng double portion ang ano yung tingin mo. Sabi ng propeta, lupit naman ang hinihingi mo. Eh si Elijah, makapangyarihan na. Siya, ang gusto niya, makuha niya ng doble. Sabi ng propeta, o sige, gano'n na lang. Pag nakita mo ako, sinundo ako ng karuanin ako, ibig sabihin, granted yung hinihingin mo. Alam niyo, nakita niya kung paano sinundo ang kanyang master at ang naiwan na lang tayo ibagawa. So, eto na po ang nangyari mga kapatid. Second Kings, anointed siya. Kakapasa lang ng kapangyarihan, double portion pa. Second Kings 2:23-24, mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan ay may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakulyang sinabi sa kanya, umalis ka dito, kalbo! Umalis ka dito, kalbo! Gininom niya ang mga kabataang yun at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatan ay may lumabas na 2 babaeng poso at nilapa ang 42 sa mga kabataang bumungutya sa kanya. Can you imagine? Anointed ka? Tapos kinurse mo yung 42 youths in the name of the Lord. Kaya, lumabas yung mother bear na 2. Diba, kinakanta pa naman natin yan. Si mother bear ay napakaganda. Ito nilapat ng kapatid. Amen? In-slaughter nung 2 gutom na inahing puso yung 42 youths na nag-insulto kay Eliseo dahil lang sa siya ay kalbo. Nakakatakot palang insultuhin ng kalbuhan. Kapatid. Amen? Yung kanyang anointing ay ginamit niya agad para parusahan ang mga kabataang ito na nang insulto sa kanya. Amen po? Kaya, sinasabi ko sa inyo,
Once na ikaw ay anointed, mas doble kang mag-ingat kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mo masabi doon sa taong kinakainisan mo. I-anointed ka man. Di ba? Magaya ngayon, mag-i-LPG tayo. Eh, hindi naman mo lahat ng i-LPG natin. A-attend. Di ba? Kung naman nainis ka kasi sabi mo, di ba yan? Init-init lang LPG ako, hindi mo tumatay. Inuno pa yung tindahan, malugi sa mamaya malugi na. Eh, no, kasi anointed ka eh. Kaya dapat po ay mas binabantayan natin yung ating mga sinasabi. Amen? Verse 55, ngunit bumalik si Jesus at kanila siyang pinagsabihan. Hindi niyo alam kung anong espiritu ang sumasa inyo. Sabi ni Lord, hindi rin siya natuwa doon sa pagiging aggressive at mapagpahusan itong magkapatid na ito. Sabi niya, alam niyo ba? Nakikita niyo ba kung anong klaseng spirit ang meron kayo? Samantalang ang Panginoon nga, nasa langit siya, ang ganda ng kanyang status doon, bumaba sa lupa para yung tao ay kanyang isave. Tapos ito namang disciples na ito, gusto nilang ipapuno sa apoy yung mga taong nag-reject sa Panginoon. Amen po? Ano po ba ang dapat gawin pag ang isang tao, ang isang lugar ay hindi tinanggap ang mabuting balita na iyong daladala? Sabi ng Panginoon sa Luke 9:5, kung hindi kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo doon at ipagpag niyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. So pag nireject kayo, magpagpag lang kayo ng paa. Yung dust nun, ang magsisilbing warning na kayo po, hinahatira namin kayo ng good news, but it's up to you na hindi nyo kami tinanggap. Ang ibig lang sabihin nun, gawin lang natin yung responsibility natin na mag-share ng Word of God at problema na ng Diyos kung paano siya ikilos mo sa mga tao ng buhay. Amen po? No, tsaka kasi minsan, pag dumadalaw tayo, kaya sa mga bahay-bahay, alam nyo, dati na namin ginagawa yan, ako dati ko yung experience sa ganyan. Hindi lahat talaga ng pinupuntahan mo, tatanggawin ka ng maayos. Di ba? Meron nga din, pipilitan ka mo, kasi andyan ka na. Di ba? Nahiya ka lang dun sa kumari niya na work, mga kapatid. Pag ayaw mo, huwag niyo pilitin. Kasi si Lord nga, hindi siya namimilit. Kasi kapag pinilit niyo ang isang tao na sumama, nalabag naman sa kanyang kalooban, mga kapatid. Mamaya sinama mo sa gawain, labag pala sa loob mo, nasulog pa yung bahay. Ito kasi sino? Dito mo na yan? Sinama-sama mo ko, nasulog tuloy yung bahay. Hindi niya ipagpapasalamat na, buti na lang isinama mo siya, hindi siya kasama sa nasulog, sisihin ka na. Pero pag ang status ng isang tao na napuntahan nyo, kunyari, malunghanan yung lagay, 50-50 na, agaw mo kayo. Tapos pray over nyo. Alam nyo, di ka pa tapos mag-pray, umi-amen na yun eh. Bakit? Kasi kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, alam ko, kumbaga, huwag natin pilitin, hayaan natin, gawin lang natin yung trabaho natin. Mag-share tayo sa kanila, magpatuloy tayo sa kanila, pero bigyan din natin ng portion si Lord na siya ang tumabaho at kumilos doon sa mga tao. Hinasikan natin ng kanyang salita. Amen? Di ba? Sabi naman ng Panginoon yun eh. Bakit? Nagtanim lang naman kayo nagbungkal. Sino ba yung nagpapatubo ng mga halaman, ng mga puno? Di ba ako? Ganon din po yun. Sa pag-share po natin ng mabuting balita, yun yung maiaambag natin sa gawain. Pero hayaan po natin ang Diyos ang bumilos sa bawat buhay. Amen po? So, huwag niyong pilitin. At tayo rin naman ay hindi rin naman pinipilit. Amen po? Nalapahan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Sabi po dito, sa Luke 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, once na nireject ka, kayo, sa totoo lang po, ang nire-reject nila ay hindi naman talaga kayo, kundi si Lord na nagsugo sa atin. So, huwag natin masyadong, kumbaga, ikasama ng Lord na natanggihan tayo.
Kasi si Lord man ay tinanggihan din ng maraming beses. Verse 57, samantalang sila ay naglalakad ay may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Puntahan natin itong verse na ito. Alam mo, yung sabi ng lalaki niya na, Lord, kahit saan, sasama ako sa inyo. Mabigat pong salita yun. Baka hindi niya masyado napag-isipan. Yung mga disciples ko, nung nakita nila ang mga himala ng Panginoon, ganoon din ang sa atin nila. Halimbawa, si Thomas. Sabi ni Thomas, sumama tayo sa Kanya hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan ba? Nung namatay ang Panginoon, nasaan si Thomas? Di ba nagtago siya? Nung nagpakita ang Panginoon, di ba absent siya? Kaya, hindi ganun kadali yung sasabihin ng Lord, sasama ako sa inyo kahit saan. Si Peter, ganun din. Nung nalaman niyang makakaranas ang Panginoon ng suffering and death, ano po ang sabi ni Peter? Lord, over my dead body, hindi ko hahayaan saktan kayo. O nung inarest na ng Panginoon, nasa na siya? Di ba? Nandoon siya nakiumpok sa mga nagpaparitik ng apoy. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nilalamig eh. Yung kanyang katawan, nanlalamig yung kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya nandoon din siya at nagpaparitik. Na-realize niya lang na 3 times niya nang tinatwa si Lord nung tumilaok na yung manok na i-online sa ating dapat. Mga kapatid, mag-aalala niyo na itatwa ko ng 3 ulit ang aking Panginoon. Kaya sinasabi ni Lord dito sa lalaki ito na gustong sumunod sa Kanya. Kumbaga iho, maghunos dili ka, magdaan-daan ka. Kasi malaki yung sakripisyo ng gustong maglingkod. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, ang mga asong gubat, ang mga foxes, ang mga wolves, ay mayroong mga lungga na pwede nilang pagtaguan. Ngunit ang anak ng tao ni bato para paglagyan ng kanyang ulo at mapahinga ay wala. Totoo naman po yun eh. Alam niyo ba? Kung pinaglilihi pa lang ang Panginoon, rejected na agad siya. Nino, ni Joseph. Alam niyo ba, naniwala si Joseph nung sinabi ni Mary na, Joseph, buntis mo. Lalang ng Espiritu Santo. Tingnan niyo, naniwala si Joseph. Hindi ako. Kaya nga ang sabi doon, lihim niyang hihiwalayan si Maria para hindi mapahiya. Kahit lihim yun, hihiwalayan niya pa rin. Buti na lang, kinausap siya ng anghel sa panaginip at sinabing talagang virgin talaga si Mary. Kaya pinaksaban niya. Pero doon pa lang sa point na yun, rejected na agad si Lord, ang ating Panginoon, rejected na agad siya ni Joseph. Nung isisilang ang Panginoon, rejected na naman siya. Nung nandun na sila sa Bethlehem, walang motel, walang inn na gustong tanggapin sila. Alam niyo kung saan sinilang ng Panginoon? Sa parking lot ng mga hayop. No? Sa pinagpapahingahan ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga baka, sa mabaho, doon siya ikinanganak sa sabsaban. Yung sabsaban na yun, kinakain ng baka yun. Doon sila. Amen? And then, nung bumalik sila ng Nazareth, hindi na naman siya tanggap. Alam niyo ang tawag nila kay Jesus, anak ni Maria. Alam niyo sa kustumbre ng Israel, pag tinawag kang sa pangalan ng nanay mo, kunyari, ang pangalan ng nanay mo ay Conchita. Conchita ba? Ako, sorry. Pagbalagyan na natin yung anak ka ni Concepcion. Pero hindi ka tinawag sa pangalan ng tatay mo. Paano ka din? Torch? Pag hindi ka tinawag sa pangalan ng tatay mo, insult po yun. Ganito po ang ibig sabihin nun. Pag tinawag kang anak ka ni Maria, sigurado kami anak ka ni Mary, pero hindi kami sigurado anak ka ni Joseph. Yun po ang point nun. Kasi po, nung bumalik po, itong dumating, itong si Mary para manganak kay Jesus sa Bethlehem. Nung umalis siya doon, 3 months pregnant na siya. I-minus nyo sa 9 months. Sabi ng mga chismosang taga-Nazareth, 6 months pa lang, numunok mo. Kasi di ba sila kinakasal ni Joseph nung time na yun eh. Kaya, kaunit naman marites yun.
sa Nazaret. Kaya ang tawag nila sa Panginoon ay anak ni Maria. Kasi sigurado silang anak nga siya ni Maria, pero hindi sila sigurado anak siya ni Joseph. So, andoon yung rejection ng mga taga-Nazareth kay Jesus. Pangatlo, yung mga kapatid niya, rejected din po siya. Hindi naman naniniwala sa kanyang mga kapatid, yung mga kapatid niya kay Joseph, kay Mary. Kasi nagkaanak din si Mary. Kasi mag-asawa naman sila, di ba tahan? Nung minsan kung nagtuturo ang Panginoon, sabi ng mga disciples, Lord, nandiyan po yung mga kapatid niyo na nainig sa kayong mga kausap. Sabi ng Panginoon, sino ba ang mga kapatid ko? Nagturo siya ng mga nakikinig sa kanya. Yan ang nanay ko, yan ang kapatid ko, yung nakikinig ng aking salita. Bakit? Kasi yung mga kapatid niya ay gusto siyang katigilin sa pangaral dahil ang tingin nila kay Lord ay nababaliw. Kaya gusto nilang katigilin sa pag-preach ang Panginoon. Hanggang kamatayan, rejected pa rin si Lord. Yung mga disciples niya na magagaling, wala man lang naglakas ng loob na ibaba siya doon sa krus. Alam niyo kung sino ang humiling na ibaba siya sa krus? Isang alagad niya na dayo, si Joseph of Arimathea. Amen? Nung ipapanganak siya, wala siyang mapaglagyan. Nung ililibing siya, wala rin siyang mapaglagyan. Alam niyo kung saan siya nilibing? Doon sa libingan na dapat nakaprepare kay Joseph of Arimathea. Doon siya ililibing sa libingan ng mga dayuhan. Amen po? Ang sabi ko dito sa John 19:38, pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimathea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palibing lang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. So yun po yung pinupoint ko. Hindi madaling maging disciples. Kasi yung mga taong ine-expect mo na tatanggap sa'yo, ito pa yung mag-reject. Diba? 3 taon niya kasama yung mga alagad niya. Nung nagkagipitan, iniwan siya lahat. Amen po? Kaya alam niyo sa paglilingkod, huwag niyo masyado ibuhos yung loob niyo doon sa mga kasamahan niyo. Ay, hindi tayo pababayaan ito. Hindi kasi alam eh. Alam niyo, may share ko lang. Nakikakasal ka niyo. Hindi siya ba eh. Katawa ka ng ninong. Napapraktikal na lang. Magpipili ka ng ninong. Medyo, alam mong, magbibigay. Diba? Kasi para matagdag sa mga pambayan. Edi eto na. Pumili ako ng mga sa tingin ko na ninang na medyo may kakayanan. Nasa tingin ko magbibigay ng, sabihin na natin malaki lang. Eto na po. Kinasal na kami. Yung mga ninang na ine-expect kong galante, hindi nagbigay. Hindi nagpadala. Alam niyo mo, yung mga hindi ko tuloy ine-expect, yun yung nagbigay, yun yung nagpadala. Kaya napakihirap ko lang sa sarili ko. Sa loob ko lang, kita mo yan, ginajudge ko yung tao na ganito, ganyan. Sila pa yung tumulong sa akin. Samantala yung ine-expect kong tutulong sa akin at magbibigay. Sila yung hindi nagbigay. Diba? Kaya, kumbaga sa paglilingkod, hindi mo masasabi yung dahil sa status ng katabi mo yun, ganun mo siya titignan. Ang biyaya po ng Diyos, pwedeng dumaloy kahit doon sa taong hindi mo ine-expect na bibigyan ka. Amen po? Kaya ang treatment ng Panginoon dito sa mga Samaritans na nag-reject sa Kanya, kumbaga, very gentle eh. Kasi mo kung lumayag siya na ipapugnaw yung mga Samaritano, di ba may isang pagkakataon na ang Panginoon umigib siya sa ani siya umigib. Nakipagkwentuhan siya doon sa babae umigib sa barong. Isang Samaritana. Kwentuhan sila. Sabi ni Lord, sabi niya, sama mo dito yung asawa mo. Na-offend yung babae sa Samaritana. Sabi ni babae, miss ako anong tingin mo sa akin? Sabi ni Lord, totoo, single ka pa nga. Kasi yung kinakasama mo, hindi mo talaga tunay na asawa.
At sa totoo lang, nakakalimang asawa ka na. Alam niyo, sabi ng babae sa Marilana, Ginoo, wari ko'y propeta ko. Binasabi ng babae sa Marilana, umuwi siya ngayon sa kanyang bayan at ipinatotoo yung na-experience niya kay Jesus. Yung mga kapitbahay niya, gustong makita si Jesus. Nagpuntahan sila ngayon doon sa igiba na yun, sa, ano ba pangalan ng lugar na yun? Basta, at nangaral ang Panginoon at tinanggap nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pero kung dito sa experience na ito, ipinapuklaw nga niya, tingin niyo ba mangyayari yung conversation na yun ni Jesus at ng babae sa Marilana? Sa tingin ko, hindi na. Amen po. Kasi alam niyo, paglingkod ka talaga ng Panginoon, may mga pupuntahan talaga sa iyo na minsan, hindi mo naman gustong puntahan. Diba? Minsan nga, pipilitan mo tayo. Diba? O, mag-NPG kayo. Yung iba, half-hearted. Kasi may mga gagawin. Kami, minsan gano'n din eh. Lalo na ako, nung unang mission ko. Mangiyak-iyak pa ako. Kasi syempre, mahihiwalay ako sa pamilya ko eh. Ito kasi lugar na pupuntahan ko. Negative yung mga comment ng mga tao ng preacher. Ang sabi nila, ako, hirap ko yung lugar na yan. Dumapang dyan. Parang gagapang ka sa hirap. Binata naman ako ng time na yun. Kaya okay lang sa akin. Ako tuloy, nag-iisip ako ng mga negative thoughts. Pagdating ko naman doon, yung mga pinag-iisip ko, hindi naman nangyari. Kasi alam niyo, pag di niyo pa napupuntahan ng isang lugar, meron pa talagang takot eh. Hindi mo kasi alam kung ano yung takot ng budong, kasi yung mga makakasama mo. Meron tayong tinatawag na fear of the unknown. Pag di mo pa alam, di mo pa nakarating, takot ka. Alam niyo ba yung mga sinaunang tao noon? Nung hindi pa naiikot ni Magellan ang globe, akala ng mga tao noon, pag nalakbay mo ang dulo ng dagat, mahuhulog ka na. Kumbaga, ala kasi nila yung mundo, flat. No? Pag narating mo yung pinakadulo, yung barko, mahuhulog na. Pero nung inikot mo ni Magellan, natuklasan na para marating mo ang east, dadaan ka sa west and vice versa. Na hindi pala talaga siya flat, oblique spheroid siya. Ang oblique spheroid, yung ginagamit sa parang ano tawag doon, yung laro na rugby, yung pag-ganyan. Halos bilog din ng mga pag-ganyan. So, dahil hindi mo na lalaman nakarating, meron akong takot. Ganon din po ako nung ipinadala ako sa province kayo, meron din akong takot. Pero alam niyo, eto na, nag-mission ako. Ang mga gawain kasi doon, hindi po kagaya dito na pag hinto ng motor mo, nandiyan na yung chapel. Doon po hindi. Malayo ang mga takbuhan doon. Kaya hindi ako nawawalan ng tubo kasi yung takbo ko doon, pinakamababa lagi, 2 hours. Mga kapatid, yung talsik ng hangin, yung salpok ng hangin sa bibig ko, malamig. May tawag dito yung tawag dito, hamog. Kaya hindi ako nawawala ng ubusipon. Ito na, dumating po ako sa isang gawain. Akala ko, pag hinto ng motor ko, yun na yung paggaganapan ng gawain sa bahay ng coordinator. Hindi mo pala. Nakita ko po yung kasama kong gitarista, bumaba na rin. Nagugad ng sapatos. Umikot na po doon sa likod ng bahay ng coordinator. Nagyapak, mga kapatid. Yung bahay pala po ng coordinator. Ano po pala yun? May daanan na palayan ang dadaanan mo. Hindi, syempre naglakad na siya. Sumunod na rin ako, tinanggal ko na rin yung leather shoes ko. Itong kasama kong gitarista, kaya ang bilis mo maglakad. Ako, mataba. Lumulubog ako. Kasi ano yun palayan mo syempre maputi, hindi lumulubog ako. Paghakbang ko ng kaliwa, lulubog hanggang tuhod. Paghakbang ko ng kanan, lulubog hanggang tuhod. Ang tagal. Tapos, kalahating oras na mo kami naglalakad. Nung malapit na, may tatabiran kaming tulay. Pagkakita ko dun sa 3 pirasong kawayan, nakababa ko sa kawayan. Parang,
Baga parang bibigay siya. Tinatapak-tapakan ko pa. Tapos yung lubid niya, yung parang lubid lang na ano, ang tawag dun eh. Parang nung tinatapak-tapakan ko, sabi ng kawayan, pag bumit na ako, talagang putol talaga eh. Sabi ko, brother, wala ba tayo ibang madadaanan dito na mas safe? Ay, nga naman po, tawid na lang tayo ng sapa. Tawid ko yung sapa. Eh, yung oras na yun, mataas. Mabasa po ako hanggang kalahati. Hindi, pagtupok ako, basa ako mga kapatid. Niyayaan mo na. Pagdating ng ulog sa lugar, kala ko, ganito, chapel, kala ko, panangin. Alam niyo yung pagtupokan ko? Kuprahan. Alam niyo ba yung kuprahan? Yung ano yun. Amoy maasim, amoy smoke. Hindi, yun ako. May kubo, yung pala ang tutukan ko po ay isang pamilya namin. So, isang nanay, isang tatay, 2 anak, 2 aso, isang pusa, itik. Yun na yun, mga kapatid. Kaya ako naman po, pag nagtutok po ako, madaming konti, ganun pa rin ako magtutok, hindi naman ako masyadong affected sa dami ng tao, sa konti. Nagtutok na po ako. Siguro, nagawa naman sila sa akin. Binibigyan ko ako ng biyaya, galing sa hindi. Minuto dito. Lumang 20, tsaka 50, hindi 70. Ayaw kong tanggapin. Hindi dahil sa maliit, ha. Kumbaga, kasi tinitingnan ko yung parang sitwasyon nila, parang ano. Ang iniisip ko, baka pagsain nila to, binibigay pa sa akin. Pero, kagaya nga ng sharing ni Brother Mike, may nagbibigay din sa kanya after niya magpapag, kaya niya rin tanggapin. Pero sabi nung nag-aawa, Brother Mike, tanggapin mo kasi tinanggap mo yung pagpapalakan mo. Pero tinanggap ko na rin. Alam mo, yung tahanan na yun na tumatanggap sa mga preacher at sa gitarista, hindi po natapos ng 1 taon na yung bahay nila ay napagawa nila ng seminary. Nakabili sila ng washing machine, nakabili sila ng flat screen, diba ang lupit mo? Kulang na lang wifi. So, hindi na lang buhay. Madaling sabi, yung tahanan po yun, yung pamilya yun na tumatanggap sa amin, pinagpaalam din ng Diyos. Bakit po? Kasi po ang salita ng Diyos, hindi lang doon sa mga pangmalapitan ng hayop. Pati doon sa mga malalayo, kailangan silang abutin dahil karapatan din nilang makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po? Kaya ako, yung mission ko, masasabi kong proud ako na nag-mission talaga ako. Kasi talagang matindi yung sakripisyo na aming pagdaanan. Amen po? So, isa pa po, mga kapatid ko kay Cristo, 59-60. Anong oras ba tayo dito? 8, no? 59-60. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumunod ang tao. Panginoon, hayaan lang umunan yung may palibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang maghilin sa kanilang mga patay, ngunit umayo at pahayag mo ang tungkol sa pag-aari ng Diyos. Kung kanina, sabi ni Lord, doon sa lalaki, huwag kang pabigla-bigla, huwag kang padalos-dalos. Ngayon po, itong lalaki naman na ito, minamadali niya, hindi ba napansin? Kanina, sabi ng Panginoon, huwag kang munang padalos-dalos. Ang anak ng tao, hindi walang mapagpahinga. Tapos ito naman, minamadali niya kung isa, halika, sumunod ka sa akin. Ngayon, nagsalita ako ng lalaki. May patay ko patay yung tatay ko, ipapaligid ko mo. Alam niyo mo sa Israel, pag nagsabi ang tao na may patay sila, hindi yung totoo. Yun ay alibay. Parang gano'n na lang yan sa atin. Pag may niyaya ka, tapos ang sabi sa iyo, titignan ko, hindi yung pupunta. Pag tinanong kung nasa na siya, sabi niya, on the way na. Naliligo ko lang yun. Kapatid. Amen? Pag sinabi niya ganitong araw siya magbabayad, hindi siya magbabayad ng ganong araw. Amen? Kaya ito sa kaugalian, o hindi naman kaugalian, parang kasanayan na dito sa kanilang lugar. Pag sinabi po ng tao na may patay sila, hindi ibig sabihin may patay na sila. Alibay lang yun na hindi niya gustong sumama. Amen? Isa lamang ito ang pagdadali niya. Kaya po,
ang sagot ng Panginoon, yung patay, ay ibigay mo na sa mga patay. Bakit niya sinasabi yun? Kasi, kahit anong gawin mo, patay na yun eh. Puntahan mo yung mga taong buhay, pangaral mo ang mabuting balita ng pag-aari ng Diyos. Kasi kapag di sila nakapakinig ng mabuting balita, itong mga buhay na pupuntahan mo ay mamamatay din. Kaya there is a sense of urgency ng pagmamahal, mga kapatid. Urgent yung utos ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, may utos ang ating lingkod, magpahay-pahay. Sunod po tayo. Tanggapin tayo o sa hindi, ang mahalaga ay share natin ang mabuting balita. Amen po. Ito po ang sabi ni Peter. Sabi ni Peter sa Mark 10:28-30, nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan nyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, kapatid, magulang, anak, lupain dahil sa akin sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. So kapag naging lingkod ka ng Diyos, oo, mahirap. May sakripisyo. May iiwan ka talaga. Pero, hindi papayag ang Diyos na yung sinakripisyo mo ay hindi niya ibabalik sa iyo ng 100 points. Amen po? No? Kaya ito, balikan ko lang yung share ko sa iyo mga nila. Di ba sabi nung mga nakulang preacher, yung lugar na yun ay mahirap, gumapang sa hirap. Napapalayan ko nung nag-mission ako doon na hindi yun totoo. Bakit po? Dahil malalayo ang takbo ng motor doon, yung motor ko kung ulit, kung yan, nalaspag yan doon. May post nga po ako, kasi po ang Mayo doon, pupunta ka ng Bondok Peninsula. 1 week ka doon. Di bago ako umalis sa August, pinalibukan ko pa. Mukha siyang sariwa. Pag uwi, puro puti, mukhang magdaligma talaga. Pati ako. Mukha akong galing sa giyera. Putik-putik talaga yung pantalon ko. Kaya naano siya doon, parang nag-iba yung tono ng tanggap niya. Pero alam mo, ano talaga eh, hindi pa kaya ng Diyos na yung sinasacrifice mo, hindi niya ibabalik. Bakit po? Yung lugar na yung sinasabi nilang mahirap, doon din ako nakaipon ng pambili ng bagong motor ulit. Kaya naging dalawa tuloy yung motor ko na pang-mission. Kaya na sinasabi ko, hindi papayag ang Diyos na may in-offer ka sa Kanya at magkakautang siya sa iyo na hindi niya ibabalik ng 100 points. Kaya, lagi po natin tatandaan na anumang mga bagay na iniiwan nyo alang-alang sa paglilingkod, anumang mga bagay na sinasakripisyo nyo alang-alang sa paglilingkod, ibabalik po yan ng Panginoon ng gustong takal na siksik, libig at biyaya, hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa inyong pamilya. Ito po, tingnan mo ba? Yung mga disciples ko, nung nakaraang gospel, sabi ni Lord, ipunin nyo ang mga lumabis upang hindi masayang. Inipon niya nila. Ilang basket ang naipon? 12. Ilan ang disciples? 12 din. Tag-iisa silang basket na punong-puno ng mga isda at tinapay para pag-uwi nila sa kanilang tahanan, ma-realize ng kanilang mga pamilya na iniwan na kapag naglingkod ka kay Jesus, hindi niya kakayaang magluto ang iyong pamilya. Amen po. Kaya sa gabi nito, minsan pa, hinihin natin sa Diyos, ano man ang ating mga kahilingan at hindi niya naman ipagdaramot yan sa atin. Dahil tayo ay mga naglingkod ng tapat sa Kanya. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, wala nang mas mahalaga sa aming kundi ang palaging nakasama ka, Panginoon. Ibigin ka namin ng buong puso, buong kahiluan, Panginoon. Dahil wala naman kami ibang maipagmamalaki. Ang lahat ng bagay na pinapandilig namin, alam namin lahat yan ang gagawin sa iyo. Hallelujah. Sa atin ang ating mga kamay, iparin ang ating mga mata. Just feel the presence of the Lord. Hayaan mo na makalasan mo ang pag-iwas niya sa kanila. Wala nang mas
mas mahalaga. Wala nang mas mahalaga, kundi ang laging makasama ka. Wala nang ibang pinipili ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong iyari ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamahal sa magsabay. Kaya naman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ay pagpapalit mo. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ba kayang malayo sa'yo? Dahil ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ba kayang malayo sa'yo? Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Hindi ka talaga namin kayo pagpapalit. Dahil kahit hindi mo rin kami pinapalit. Napakaganda ng kalagayan mo sa kapitan, sa iyong trono. Ngunit iniwan mo yun upang iligtas kami. Salamat, Panginoon, sa iyong kakakinaan. Salamat sa napakaaraw mong pasensya na may mga pagkakataon din sa aming buhay na nare-reject ka namin, Panginoon. May mga paanyaya ka sa amin na nare-reject ka namin, Lord. Ngunit ganun ka nga ba ang patience mo sa bawat isa sa amin? Kaya hanggang ngayon ay nakakaranas kami ng iyong himala. Minsan pa, O Diyos, sa gawin ito, tinataas ko sa iyo ang gawain mo ito sa lugar ng mahamot, Panginoon. Lahat ng dumalo, naman ang kanilang mga kahilingan sa gabi ito, alam mo ang kanilang mga katatayuan, alam mo ang kanilang mga kalagayan, alam mo ang kanilang mga sitwasyon, ang mga pinagdadaanan. Dalangin ko, Lord, na makaranas sila ng comfort na nagmumula sa iyo. Ano man ang kanilang mga kabigatan ng loob ay palitan ng kapayapaan ng isipan. Ano man ang kanilang mga pag-aalinlangan ay palitan ng pananalig sa iyo. Higit sa lahat,
dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, mga kapatid namin na mayroong mga need na karamdaman. Lalo na si Brother Darineo Escudero, ang iyong kapangyarihan kamay, Panginoon, ay una, makabuti ang kalalagayan ng aming kapatid na ito. Dumali nawa ang iyong divine healing, divine power sa aming kapatid na ito at makaranas siya ng iyong hinulat sa sangka nito sa pangalan ni Jesus. Ngayon po ang asawa ni Sister Beth, dalangin namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa kanyang brother husband. Inaangkin namin, Lord, ang lubos niyang kagalingan sa pangalan ni Jesus at kalakasan in the mighty name of Jesus. Bless you, Lord, ang mga manggagawa sa lugar na ito, Panginoon. Lahat ng effort and sacrifices nila, alam ko laging binabalik mo sa kanila, Lord, na umahapon na pagpatalat sa sick, dilid ng biyaya. Bless mo rin, Panginoon, ang mga awit sa lugar na ito, ang mga mahutog, patuloy silang magpalangin ang kanilang buhay, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang pagpalangin, Lord. At ang lahat ng dumalo, Panginoon, naangin namin, naman ang kanilang mga bibig sa gabi nito, answered prayer kasi namin in the mighty name of Jesus. Kaya uuwi kami, Panginoon, ng katagumpay, uuwi kami paglayang yung biyaya, pag-iingat sa bawat isa sa amin. So ito ang lahat ng pagpahingan natin sa salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami lahat, Yahweh tayo sa Lord. Let's celebrate. Jesus,